siya. Amen. At pinapanaligan siya ay doon siya gumawa ng pagpapala, ng pagpapagaling, ng pagtugon. Kasi kahit naman tayong ordinaryong tao, pag naramdaman natin na hindi tayo katanggap-tanggap, hindi tayo kapanipaniwala, wala rin tayong ganang magbigay ng tugon, di ba? Ng pakibagayan, di ba? Pero pag naramdaman natin na katanggap-tanggap tayo, pinapaniwalaan tayo, maganda yung pagtanggap sa atin, kahit wala pang hinihiling, meron at meron tayong igaganti, meron tayong gagawin, di ba? Ayan. Kaya, depende sa pakikitungo natin ang ibibigay din ng taong makakasalamuhan natin, di ba? Ayan, kami salamat kasi simula pa lang naramdaman namin na madali kayong madali yung loob nyo, di ba? Ayan. At kung paano sa ating ebanghelyo ngayon, 3 yung pwedeng aral na manatili sa isip natin. Na kung sinasabi ng tao ay ano yun? Yung sinasabing, kalimutan ko lang, yung sinasabi na to see is to believe, di ba? Maniniwala ka lang pag meron kang nakita, di ba? Ikalawa, yung masasabi natin na ang Diyos pala ay Diyos ng himala. Amen. Nasa Diyos pala ang kagalingan. At nasa Diyos pala ang katugunan. Amen. Di ba? Kasi kung paano nasa Diyos ang katugunan, kasi yung hinihiling nung anak ng pinuno na gumaling yung kanyang anak, binigay hinihingi niyang kagalingan, pinagaling. Amen. At merong himala, kasi lalo na nung sinabi ng Panginoon na umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak, totoong sa salita ay may kaganapan, naganap, nagkatotoo, di ba? Kaya nga nung tinanong nung ama ng bata na anong oras daw gumaling yung kanyang anak, noon niya naalala, nung oras na mag-aalauna ng hapon, noon niya naalaala na noon din nasabi yun ng Panginoon na magaling na ang kanyang anak. Amen.